Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Health Checkers! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dito lang sa DZRH Radio, Digital TV at social media. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Ang tagulan ay kadalasang nag-uumpisa ng Hunyo hanggang Nobyembre, kung minsan may naliligaw pa ng mga bagyo sa Kapaskuhan. Sinasabi ng Pag-asa na baka 2 bagyo ang pumasok sa Pinas ngayong buwan ng Hulyo. Alam natin na napakaraming tumataas na kaso ng iba't ibang sakit pagpanahon ng tagbaha at tagulan. Muli, mapalad tayo ngayong araw dahil mapakapanayam natin muli ang isang eksperto. Nagpapasalamat tayo sa pagbisita niya muli dito sa atin sa Health Check Plus. Siya po ay isang preventive medicine expert, Medical Officer 3 ng Quezon City Health Department. Let us all welcome isa sa ating suking health checker, Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molan. Welcome back po muli dito, Doc Biboy Molano, dito sa ating Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Magandang araw po, Teacher Ellie. Magandang araw sa ating mga viewers na listeners. Umpisa na po natin, Doc Biboy, ang ating panayam focusing on dengue at leptospirosis. Mga panganib na sakit kapag panahon na ng tag-ulan. So, Doc Biboy, very common po ang dengue dito sa atin sa Pilipinas at madalas natin naririnig ito sa ating kapitbahay, kamag-anak, no? Madalas na nababalita na iba't ibang uri din ng mga social media din, no? So, para malinawan po ang ating audience, ano po ba ang dengue? First and foremost, pag sinabi natin na meron akong sakit, merong 4 na pwede mag-cause ng sakit, no? Yung tinatawag nating pathogens. Isa na doon yung virus, pangalawa is bacteria, pangatlo is parasites, pang-4 is fungi. So pag pinag-uusapan natin dengue, isa itong sakit na gawa ng isang virus. Virus actually siya. Maraming misnomer yung sabi nilang bacteria lang virus. Hindi, isang virus ang dengue. No? So ang dengue, isang viral infection na nakukuha ng isang tao kapag nakagat siya ng isang infected na lamok. At yung lamok na yun, yung tinatawag natin ay yung Aedes species or Aedes aegypti na mga lamok. Madali lang siyang i-identify sa community natin. Basta maitim, tapos merong puting guhit sa katawan niya. So yung mga lamok na to nakakapag-transmit ng dengue virus sa atin kapag kinagat na tayo ng mga lamok na ito. At doon nasisimula ang dengue virus. Marami po sa ating mga health checkers, Doc Biboy, ay naging familiar na, no, dahil nagka-pandemya, no, na viral ito. Pero para po hindi sila malito, ang dengue po ay dala naman ng lamok. Tama po ba? Yes, dala siya ng lamok. Bali, ang difference nila between COVID-19 infection, isang COVID na hawa, kapag nag-produce tayo ng viral load doon sa ubo natin, nagkaroon tayo ng respiratory droplets na binigay natin sa hangin. Ang dengue naman, isang viral infection kung saan nakakagat tayo ng lamok na tinatransfer ng Aedes species na yon. At may mga iba pang uri ng sakit na viral infection na nakukuha naman sa ibang bagay tulad ng HIV and AIDS na nakukuha sa mga infected na pagtusok ng mga needles o sa pagkikipagtalik na unprotected. Yun po, no? So sa ating mga health checkers, ang dengue pala ay nakukuha sa infected na lamok na ito ay isang viral infection din. So maraming salamat dun sa ating malinaw na explanation dun, Doc Biboy. So kapag po na-infect na ang isang tao ng dengue, Doc Biboy, ano naman po yung mga usual na senyales at sintomas na maaaring makita sa isang taong may dengue na? Very common, no, for dengue infection. Ang pinaka nararamdaman or na symptoms na nararamdaman natin is fever,
nagkakaroon muna ng lagnat, mataas na lagnat sa lumalagpas sa 2 hanggang 3 araw. Tapos nagkakaroon siya ng mga pwede mong sumabay yung mga sumusunod tulad ng masakit ng ulo. Minsan marami ng patients na reklamo, retroorbital pain, masakit sa likod ng mata. Parang gano'n. Pagsusuka, paghihina, pagkakaroon ng pantal-pantal o yung mga rashes, pagtatae, masakit ang katawan o kaya pagkawala ng gana kumain. Itong mga nabanggit ko na sintomas, ito yung mga sinasabi natin na kapag meron ng isang pasyente na positive sa dengue at ito yung mga sintomas niya, ito yung sinasabi natin na dengue without warning signs. Ibig sabihin, ito yung mga pasyente na kaya pa natin gamutin sa bahay as outpatient basis. Ibig sabihin, hindi lahat ng dengue ina-admit sa hospital. May mga dengue cases na pwede naman natin gawin sa bahay or as an outpatient basis. Basta mas masunurin lang sa payo ng doktor. Pero may mga kaso or may mga percentages ng dengue cases na lumalala. Parang hindi maganda yung presentation nila. So, yung mga symptoms naman na parang sinasabi natin na gano'n is, first of all, kapag bumagsak na yung fever or ibig sabihin nawala na yung fever. Tapos biglang sumakit yung sikmura, pananakit ang sikmura, walang tigil na pagsusuka, di karaniwang pandurugo, pwede dito sa ilong, sa gilagid, minsan sa conjunctiva, minsan sa tenga, or parang minsan din sa menses pag sumosobra. Tapos matamlay o sobrang pangihina, hirap huminga o pagmamanas. Tapos pumapangit yung mga laboratory examinations kapag pinapa-workup natin yung mga to. So itong mga nabanggit ko naman na symptoms ngayon, ito na yung mga pasyente na tinatawag natin na dengue with warning signs. Ibig sabihin, ito na yung mga patients na kailangan admitin sa hospital dahil mas maganda kung maobserbahan sila in a hospital setting. So ito yung mga possible na pwedeng maramdaman ng pasyente. Basta ang kailangan lang natin malaman is basta pag nag-fever, tapos nagkaroon ng mga ibang sintomas na medyo mild, yun yung mga without warning signs. At yung mga nabanggit natin kanina na pananakit na sikmura o kaya pandurugo, bumagsak yung fever na wala, yun ay yung mga warning signs na mas kailangan, mas magandang atensyon lang ibigay sa mga pasyente. Kaya ina-admit sila. So, Doc Biboy, nabanggit niyo po kanina na natatransmit itong dengue kapag nakagat na po ng lamok, no? So, kailan po ito ina-expect yung mga senyales na ito? Kailan po siya usually lumalabas pagkatapos ng pagkagat ng lamok? Yes, it's a very good question, no? Actually, literature had said na around ang incubation period, ibig sabihin yung from the time na nakagat hanggang nagka-symptoms. Ang incubation period niya is around 3 days to 10 days. Ganun lang kaikli from the time na nakagat ka ng lamok. Pero meron mga cases or certain cases here in the Philippines at least as early as 2 days nakakaranas na ng symptoms for dengue infection pagkatapos sa makagat ng lamok. Pero doon tayo mag-stick sa incubation period of around 3 to 10 days. Kasi yun yung majority ng cases. Medyo matagal din po pala, Doc Biboy, no? So, hindi pala siya pagkakagat sa'yo ay makakaramdam ka na. So, meron ding mga pangilan na araw pa na 3 to 10 days bago ito mag-appear. Yan. Yes. So, sa ating mga health checkers, no, maganda na i-observe pa din ang ating pangangatawan, lalo na kung tayo ay nakagat ng lamok. Bilang na banggit nga sa atin ni Doc Biboy, no, na pwedeng mag-appear ang senyales matapos pa ng 3 to 10 days. Yes, pero syempre kailangan natin intindihan. Hindi naman natin lagi na-record kung kailan tayo nakakagat ng lamok. Pwede kasing everyday nakakagat ka. Tapos parang gano'n. So, ang importante is recognition ng symptoms. Kung nilagnat na, mas maganda kung magpa-check na kagad. Kasi kahit nakagat ka last week, nakakagat ka naman everyday. So, pwedeng hindi natin masabi kung when talaga yung time na nakakagat tayo. So maganda po na nabanggit din ni Doc Biboy sa atin, no, yung mga babantayang mga senyales, no. So kapag nabanggit niyo, Doc Biboy, na kapag may fever o lagnat na, no, mas mainam na magpa-check up, tama po? Yes. So, Doc Biboy, kapag po nagpa-check up, kasi usually po ito yung mga kinakatakot ng ating mga health checkers, kapag nagpa-check up, ano bang gagawin sa akin, no? So, ano po ba yung mga diagnostic test na gagawin kung sakaling ang iniisip po ng ating doktor ay may dengue na po tayo? Actually, first ginagawa namin is syempre detailed history and
physical examination. History physical examination will lead you a long way. Tapos, siya DDP, tourniquet test, meron kami mga specific tests na ginagawa in physical examinations para masabi namin kung probable na may dengue yung pasyente. Pero regarding diagnostic tests, ito na yung mga rapid diagnostic test na ginagawa natin on a regular basis. Like for example, NS1 antigen, dengue duo test, which is yung IgG-IgM test. At sa mga Quezon City listeners natin, libre ito mga to sa ating mga health centers. Yes, walang bayad ito mga to. Punta lang kayo sa mga nasasakupan nyo kapag mayroong mga simptomas para mas masuri agad, tapos mas makita natin yung kung sino yung mga karapat dapat i-test for dengue infection. Naku, napaka-inspiring naman po ng ating health department dyan sa Quezon City. Mapapasana all na lang po kami, Doc Biboy. Pero maganda po na nabanggit sa ating mga health checkers, no, na itong mga test pala na ito ay available naman sa ating mga health centers at ating mga health institutions. So, ito po ba, Doc Biboy, kasi usually ito yung mga tanong nila, yung masakit po ba ito? Or ano po ba yung tinetest dito sa mga nabanggit ninyong mga medical test? Syempre, yung sa dengue NS1 and dengue IgG-IgM, sa dengue dugo yung kailangan nating specimen. So, mas maganda kung makuha na sila ng dugo. Pero sa mga health facility naman is pero trained or phlebotomists na pwedeng kumuha ng mga dugo. Hindi naman basta-basta lang yun. Kasi ng healthcare worker lang kukuha ng dugo. So, mga trained naman yung mga personalized natin sa mga health centers natin, even nationwide, para mag-test na mga kompleto mga pasyente. So, nabanggit nyo, Doc Biboy, kanina regarding sa dengue with warning signs and without warning signs. So, nabanggit nyo po na, syempre po mas malala no, kapag may warning signs na ito. Ano po bang dahilan kung bakit lumalala ang dengue? Ano po yung usual na pwede namin gawin para hindi ito lumala? Of course, recognition. Yun ang pinakauna talaga. Kung ma-recognize mo na meron ka na mga ganitong early symptoms, mas maganda kung mapacheck ka kagad, magpasuri, para maiwasan natin na mapunta ka dun sa warning sites or yung parang dengue severe. So, ang importante lang naman yun is ma-recognize natin yung dengue in the milder version para mas maiwasan natin magkaroon ng severe dengue version. Kasi sa dengue, ang nangyayari kasi kapag kunwari nasa critical phase na tayo ng dengue, may tatlong phases kasi ng dengue, febrile, critical, tas recovery. Yung critical yung iniiwasan natin kasi sa critical, doon na yung nagkakaroon ng plasma leakage. Ibig sabihin, in layman's term, doon na lumalabas yung pagdurugo, di ka rin yung pagdurugo kasi bumabagsak yung platelet count, mga tipong gano'n. So meron naman tayong mga agaran na maneuvers na ginagawa dyan sa hospital na para mas maigsan natin yung mga complications ng severe dengue cases. So yun po ng mga health checkers na pakinggan po natin si Doc Biboy na talagang dapat ay early recognition sa ating mga senyales regarding dengue, no, para hindi na ito lumala at umabot sa pagdurugo o mga severe dengue na yan. Doc Biboy, yung nabanggit po ninyong severe dengue, pareho po ba ito dun sa tinatawag nilang dengue hemorrhagic fever? Old term kasi yun eh. Dengue hemorrhagic fever saka dengue fever syndrome. Sila yung old terms. Yung newer terms ngayon is yung dengue without warning signs, dengue with warning signs, saka dengue severe. Constantly kasi sa larangan ng medisina, hindi tayo nagiging obsolete. Parang laging may pabago-bago. So, kailangan yung mga doktor talaga natin is lagi nag-aaral. Lagi nag-aaral. So, it's basically the same yung dengue hemorrhagic fever sa dengue severe ngayon. So, basta ang point lang yun is yung dengue hemorrhagic fever and dengue severe is yun yung cases ng dengue kung saan medyo mas kailangan na natin ng in-hospital management. Hindi na siya outpatient. Kasi dito na critical yung pasyente kung saan pwede magdulot to ng kapansanan or magdulot to ng kamatayan. So, pwede po palang umabot sa ganun, Doc Biboy, no? Kapag yes. Sa address. So,
maganda talaga na napaalalahanan tayo ni Doc Biboy sa mga senyales na kailangang bantayan, no, lalo ngayong tag-ulan. So, Doc Biboy, punta naman po tayo sa prevention. Kasi kanina, nababanggit po natin yung mga kailangang tignan, no, early recognition, ganyan. No? So, ano naman po yung mga advice ninyo sa amin para naman po sa preventive measures regarding dengue? Yes. Maganda tanong yan, no? First of all, bago natin sagutin yun, kailangan nating alamin yung life cycle ng mga lamok. Yun muna. So, yung Aedes mosquitoes na to, no, mga lamok is, pag namumugaran sila usually sa mga malilinis na tubig na naiimbak sa mga paso, sa lumang containers, sa mga gulong, especially gulong. Uso pa man din yung mga gulong nilalagay sa bubong. Tapos sa mga alulod na hindi nalilinisan, tapos nagiging stagnant. Sa mga stagnant water sa ating kapaligiran, pati doon sa ilalim na nababog. Lalo sa banyo, minsan, pag may mga ganon. So, ang importante doon is yung cycle nila, kailangan nila ng tubig para makapagparami. So, tapos, kapag adult na sila na lamok, mas active sila, itong species na to, 2 hours before sunrise or 2 hours bago sumikat ang araw and 2 to few hours bago lumubog ang araw. So, ibig sabihin, around 4 o'clock to 4 o'clock onwards, medyo active na itong mga lamok na to, yung Aedes mosquito. So, knowing that, yun na life cycle sa yung activity nila, masasuggest natin or maiisip natin na pwedeng preventive measures for dengue is sirain mo yung siklo nila na pagpaparami. Meaning, destroy their life cycle. So, meron tayong sinusundan sa Department of Health na na-aviso natin. Sundin natin yung 4S strategy kontra dengue. Which is number 1 is search and destroy. Search and destroy meaning, since alam na natin yung life cycle nila, hanapin mo yung mga pwedeng posibleng pamugaran ng mga lamok na to. Linisin mo o kaya takpan mo, kung di may iwasan, takpan mo yung mga lumang containers para hindi sila maging sisiglan ng mga tubig, especially tubig ulan. Kasi malinis ang tubig ulan. Diba? Kaya na-associate natin ng rainy season sa pagtaas ng kaso ng dengue. Kasi nagkakaroon tayo ng breeding material para dito sa mga lamok na to. So number 1 is search and destroy. Hanapin mo yung mga pamugaran, sirain mo, linisin mo na sila para hindi na mamugad ulit doon yung mga lamok. Number 2 is self-protection measures. Yung self-protection measures, nasabi ko kanina na 2 hours before sunrise and 2 hours before sunset, dun mas active yung mga lamok. Susunod tayo dun sa sinasabi nating 4 o'clock habit. Yung 4 o'clock habit, tuwing 4 o'clock, magsuot ka ng mga long pants, long socks, long sleeves, tapos yung mga mosquito repellents tayo na pinapahid para during this time na active yung mga lamok, meron tayong self-protection measure kung hindi natin may iwasan na malamok sa area na yun. At least kahit pa paano sa sarili mo, may self-protection measures ka. Number 3 is seek early consultation. Alam mo na nga nilalagdag ka, magpakonsulta ka na. Huwag mo na antayin pang lumana yung mga karamdaman mo. Tayo kasi dapat mas more on preventive side tayo. Alam na, kaya nga tayo nagaganito kasi para ma-recognize natin early yung mga signs and symptoms para may iwasan natin yung further complications. And number 4, yung last is say yes to fogging or support fogging. Napansin nyo minsan, may nagpa-fog kung Teacher Ellie, kung may naano ka sa mga probinsya before or kaya sa bahay nyo, sa community nyo, na meron nag-spray, di ba? Yung fogging sinasabi. Kasi usually kapag may naitatalang kaso sa community, here in Quezon City, for me, I will make an example of my city. Kapag mayroon natatalang kaso, binababayan ng Epidemiology Surveillance Division namin sa Quezon City Health Department, papunta sa local health centers, tapos sinasabi namin sa barangay, para magkaroon kami ng intervention dun sa area na yun kung saan mayroong positive cases. So, isang intervention na yun is fogging. Ang ginagawa ng fogging is dinidestroy na natin yung mga adult na lamok. Ganon. Tapos meron pa tayong ibang ginagawa para ma-destroy pa natin yung mga larvae, yung mga nagkakaroon tayo ng larvicides. So, yun lang naman yung 4S strategies kung saan mas may iwasan natin or mga contra-dengue tips na mga tinatawag natin. Search and destroy,
self-protection measures, seek early consultation, saka support family. Dami po nating natutunan, Doc Biboy, lalong-lalo na sa preventive measures. No? Yun talaga yung napakadami kong natutunan sa inyo ngayong pag-uusap natin. So, Doc Biboy, meron po ba kayong huling mensahe para tayo ay magtulong-tulong tayo laban sa dengue? Maging proactive tayo, mga listeners, mga viewers, maging proactive tayo sa health natin. Kasi yun yung biggest investment natin sa sarili natin is our health. So, kung iniisip nyo is trabaho, actually, tayo makakapagtrabaho kung hindi tayo okay, hindi tayo healthy, di ba? So, mas maganda maging proactive tayo sa health, makinig tayo sa mga ating eksperto, tapos pakinig tayo or please listen to validated information na nakikita natin sa internet, no? Especially this health check plus, di ba? Sobrang validated na mga information na nilalabas ng website natin, ng campaign natin. Tapos, if I may, no, if I would plug for the Quezon City Health Department, follow our page sa Facebook, yung Quezon City Health Department official, para mas makakita pa kayo ng mga campaign materials for dengue. Saka makikita pa natin yung mga ibang information sa mga ibang sakit na ito para maiwasan. Pakinggan po natin mga health checkers ang payo ni Doc Biboy, no? So dito tayo sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. So huwag po kayong bibitaw. Susunod nating alamin kay Doc Biboy ang sintomas at lunas para sa isa pang sakit na laganap tuwing panahon ng pagbaha, ang leptospirosis. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker. So ngayon po ay napakasaya po namin dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dahil po kami po ay nasa 4th anniversary na. Kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating 4th year anniversary ay ang pag-launch ng ating Health Check Plus Kalusugan Caravan. So dito po sisimulan natin ang pagbibigay dito sa Cancer Institute, dito sa Philippine General Hospital. Sinama po natin ang ating mga kasamahan sa Health Check Plus para po tayo ay magbigay saya sa ating mga patients dito. Kung hindi po dahil sa tiwala na binigay po ng ating mga nanonood at nakikinig, ay hindi po kami aabot sa 4th year anniversary na ito. Comment, mag-like at diba? Mga taga-teatro prod nyo, diba? Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus para ipagpatuloy ang ating usapan tungkol sa mga common na sakit ngayong tagulan. Kasama pa rin natin si Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molan. Ngayon naman po, Doc Biboy, ang pag-uusapan naman natin ay isa pang sakit, no? Karamdaman na tumataas din ang kaso lalo na ngayong tagulan. Lalo na ngayon na ang dami ring nagbabaha. Ang leptospirosis. So,
Doc B-Boy, paki-explain nga po sa ating mga health checkers, ano po ba ang leptospirosis? Kung kanina, nabanggit natin sa mga listeners na sumusubaybay, ang dengue ay isang viral infection gawa ng isang virus. Ang leptospirosis naman ay isang sakit na ang sanhi ay isang bakterya. Ang bakterya na to ay tinatawag natin mga Leptospira species, no? So, ang leptospirosis ay isang sakit na dulot ng Leptospirosis species na nagmumula sa ihi ng daga at iba pang hayop tulad ng baboy, kambing at iba pang maaari na yung mga excretes material nila o yung mga waste materials nila na sumasama sa tubig baha or sa soil. Pwede. So, maaaring pumasok itong kontaminadong itong bacteria to, maaaring pumasok ito sa katawan natin through sa mga sugat natin sa paa, mga pitak sa balat, pwede sa mata, sa ilong o sa bibig. Kapag lumulusong tayo sa mga baha or sa mga body of water sa may infected na Leptospira na bacteria, no? Gawa ng sa ihi ng mga nasabi kong hayop kanina sa kadaga. Doc B-Boy, nabanggit po ninyo na hindi lang po ito nakukuha sa ihi ng daga. So meron pa po palang ibang mga animals na pwedeng ito ay makuha din sa kanilang mga waste. Tama po? Yes, oo. Kaya nga at risk din yung mga farmers sa mga provinces. Kaya meron din mga cases na nakikita na hindi naman dinaba. No, pwede yun sa baboy, sa kambing, sa may mga certain cases sa aso. Pero ang pinaka-common kasi na harboring agent is yung daga talaga. Yun po pala yun, no? So, very interesting po yan na information na nakuha ko dito, no? Na hindi lang sa daga pala ito nakuha, kundi sa iba rin mga hayop, no? So, Doc B-Boy, ano naman po yung mga dapat na senyales o mga pwedeng makita kapag tayo ay may leptospirosis, na ano po yung mga dapat nating bantayan? Of course, syempre, number one dyan is lagnat. Pangalawa, pwede maranasan ng mga is yung pananakit ng kalamnan. Usually sa may legs, calf tenderness ang tawag namin, no, sa may gastrocnemius area, yun, masakit. Masakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pwedeng namumula. Pero mas common is yung naninilaw yung mata. Nagiging kulay tsaa yung ihi, or parang tea-colored urine ba ang tawag sa parang Coca-Cola yung itsura ng ihi. Tapos, ang pangit pa dito yung kumukonti yung ihi mo na napapansin. Parang nagiging lesser yung bathroom visits mo. Yung pala kumukonti na pala yung pag-ihi natin. Panghihina, pagkaratay sa kaminsan pamamantal din ng balat. So yun yung mga common na symptoms na pwede natin maramdaman regarding leptospirosis. Pero medyo severe na yung iba. Yung pinaka common is yung lagnat, saka yung calf tenderness yung sa paa. Pero pag hindi nabantayan or hindi nasuri agad, yun na yung mga medyo pangit na, yung mga nabanggit ko. Iba'y nabanggit niyo na ito ay lumalala din, no? So tulad nung nabanggit natin tungkol sa dengue kanina, ang leptospirosis ay pwedeng magkaroon din ng mga komplikasyon. So ano naman po yung dangers ng leptospirosis kung hindi po ito na gamot kaagad? Kapag hindi kasi ito masusuri agad, delikado. Maaaring humantong talaga yung mga sakit na to sa pagkaka-hospital. Lalo na kapag kunwari nawalan na ng ihi yung pasyente, hindi na siya makaihi. Usually, ang remedy doon is dialysis. Kapag yung pasyente hindi na nakakahinga, kailangan ng tubuhan kasi nagdudugo na yung sa may baga, pamamaga ng utak. Pwedeng nararanasan yun kaya hindi na nawawala sa tuliro, nagiging tuliro na yung nawawala sa ulirat, kaya nagiging tuliro na yung pasyente natin. Nagkakaroon ng liver failure or parang hindi na maganda yung pag-filter ng wastes natin sa katawan, kasi ang nag-filter ng waste natin sa katawan is yung liver natin. So nagkakaroon ng liver failure, tapos eventually yung pinakaayaw natin is pag hindi ma-address lahat, so hindi maagapan, namamatay talaga yung mga pasyente natin with leptospirosis. Doc B-Boy, ano po ba yung ginagawa ng leptospirosis? Bakit nagkakaroon ng mga ganitong dangers? Anong ginagawa niya?
Siyempre, isa siyang bacteria. Very virulent yung pathogen na to, no? So, kapag pumasok to sa katawan natin, different organs kagad ang mga tinitira niya. Pero ang pangit dito, hindi lang isa. Hindi lang isang organ yung tinitira niya. Kidneys, livers, brain. Tapos, ang pangit dito is kapag lumala talaga at hindi mabigyan ng tamang gamot yung pasyente, hindi, kasi since bacteria siya, yung pasyente, nagagamot siya with antimicrobial agents, yung mga antibiotics natin. So, ibig sabihin, kapag hindi na sisimulan, hindi na bibigyan ng prophylaxis, lumalala talaga sila. Natatamaan yung mga vital organs natin. Kaya, doon lumalabas yung mga sakit na tinatawag natin, mga liver failures, at nagkakaroon ng chronic kidney diseases, tapos nagkakaroon ng mga meningitis or parang pamamaga ng mga utak natin because of this bacteria. Yun po pala yung Doc Biboy, no? So, kung kanina po sa dengue ay may mga nabanggit tayong mga diagnostic test, meron din po bang ginagawang mga test patungkol naman sa leptospirosis? Oo naman, meron naman syempre. Kasi syempre, you have to confirm. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, the best thing na gawin ng mga pasyente pag pumunta is maraming itatanong ng mga doktor kasi nga history and physical examination is the cornerstone of our practice. So history, physical exam, may mga test kami ginagawa during physical examinations. Tapos regarding the diagnostic test, ang ginagawa doon is yung mga tinatawag nating leptomat or yung IgG/IgM tests for leptospirosis. Tapos bukod pa doon is ginagawa din yung mga supportive na laboratories para ma-address din kung may mga complications na ba ang leptospirosis tulad ng mga creatinines, mga ihi, urinalysis, mga tiko. So buti po nabanggit niyo, Doc Biboy, no, na meron namang mga test na pwedeng gawin para matukoy talaga kung ang ating pananakit ng katawan. Kasi yung nabanggit po natin na early signs and symptoms ay parang very general po siya na nafe-feel natin, no, lagnat, ganyan. So maganda po na nabanggit ninyo na pwede pala itong matukoy na ito ay leptospirosis na. So Doc Biboy, punta naman po tayo sa prevention measures tungkol naman sa leptospirosis. Katulad po sa dengue kanina, ano naman po yung mga pwede naming gawin na para maiwasan natin ang maging biktima ng leptospirosis? Sige. Basically, madali lang siya. So, kung alam naman natin na ang leptospirosis nakukuha siya kapag na-expose tayo sa body of waters or soil, doon sa mga sugat natin sa paa, sugat natin sa kamay, or sa anything sa katawan, sa balat natin, pwede sa bibig or sa ilong or sa mata. Basically, ang ibig sabihin yun is iwasan mo na mapunta doon sa mga body of waters na yun, na hindi ka sure kung infected ba with leptospirosis na bacteria. So, ang common naman kasi is baha. Diba? Ang common is baha. So, iwasan mo lumusong sa baha. Maglagay, huwag yung hayaan yung mga anak siya na maglaro sa baha. Kasi sa probinsya, ganun eh. May pinapayagan natin maglaro yung mga anak natin sa mga tubig baha. Tapos sa mga tubig na umaapaw sa ilog or lalo na sa mga kanal. So, iwas tayo doon. Huwag tayong maging, huwag natin hayaan yung mga anak natin na gano'n. Tapos, if ever naman, kung hindi mo talaga maiwasan, tulad ko dati, kasi UST ako before. So, pag bumaha sa UST, tatawid talaga sa may bandang Espanya. Mabaha talaga. So, mga tipong ganun, hindi mo maiwasan yung mga pag-crossover sa mga baha. Or kaya ang trabaho mo is rescuer ka na it entails you na pupunta sa mga baha. After exposures, linisin mo yung part na yun na na-expose. Sabunin mo lang, basic lang, sabon, tubig, hugasan lang. Kapag may sugat ka, betadine agad. Tapos, pumunta ka sa mga health centers mo para mabigyan ng prophylaxis na gamot, which is libre naman. Tapos, bukod doon, kapag hindi mo maiwasan na lumusong, suot ka ng bota. Sa mga nasa U-belt before, alam nila yan. May bote at kapote ang mga yan. At pagsuot kayo ng bote, kapote kapag umuulan para makaiwas ka or mababad yung paa mo, lalo especially may mga sugat para hindi ma-expose sa tubig baha.
Tapos, since ang common denominator ng baha is solid, hindi magandang drainage dahil naiipunan ng mga basura, panatilihin natin malinis or i-follow natin yung mga solid waste management sa community natin. Panatilihin natin malinis yung kapaligiran natin kasi kapag iniwan lang natin yung basura natin dyan sa tabi-tabi, it will eventually fall down to one canal. Mabubuo yan, magkukos siya na baha. Yun yung nangyayari. So, for me, ang pinaka-best dyan is solid waste management sa solid waste disposal para maiwasan natin ang mga pagbabaha sa community natin. And kapag sa napagit ko kanina, kapag na-expose na o high risk yung trabaho mo, lumapit ka sa mga health centers natin para magbigay ng mga post-exposure prophylaxis na tawag. Here in Quezon City, they give actually libre yung exposure prophylaxis na yon. You just have to go to your health centers tapos mag-history taking yung doktor sa inyo para at least kahit paano alam namin kung paano yung pagbigay ng exposure prophylaxis sa inyo kasi may mga levels kasi siya. Konektado, Doc Biboy, no, from solid waste management hanggang sa prophylaxis, no. So talagang malaki yung role natin, no, bilang mamamayan sa pag-iwas nitong leptospirosis na ito. So maganda po na nabanggit din ninyo ang ilan sa mga importanteng pwedeng gawin, no, lalong-lalo na reality po ito ng karamihan sa ating kababayan na lulusong po talaga sila sa baha, no. So linisin ng sabon na tubig yung na-expose. Kapag meron daw tayong sugat ay linisan na ito ng betadine at magsuot ng bota hanggat maaari, no? So, paki-explain nga po, Doc Biboy, sa ating mga health checkers kung ano yung nababanggit po natin kanina pa na prophylaxis. Yes, dahil isa itong bacteria, meron tayong antibiotics na binibigay for that. So yung antibiotics na yun, I won't go any further, pero yung antibiotics na yun, available yun sa health centers natin, binibigay natin siya by exposure. So meron yung low risk, medium risk, saka high risk exposure. So depende na yun kung paano namin binibigay. Ang mas maganda dyan, alam mo na meron tayong ganun sa mga health centers natin. So mas maganda kung nadaan ka sa mga baha at hindi ka sigurado sa dinaanan mong baha kung madumi. Pwede kang mag-consult sa mga healthcare workers natin sa health centers para mas mabigyan tayo ng mas apt or ibig sabihin mas tamang prophylaxis na gamot. Huwag tayong self-medicate. Yun ang importante sa akin. Huwag tayong self-medicate. Tapos huwag po kayo bumibili ng kahit anong gamot na nabibili sa butika. Sa butika saka sa mga maliliit na tindahan. Kasi kung meron man nagbebenta ng mga antibiotics sa tindahan, bawal po yun. Pwede po natin yung sumbong sa Food and Regulatory Drug Office natin. Parang nakakatakot po itong leptospirosis na ito, Doc Biboy, no, kung hindi ito na-address agad. So, sa ating mga health checkers mo na tulad ng nabanggit natin kanina na talagang lulusong ng baha o maaring may exposure sa leptospirosis. Ano po ang mapapayo nyo, Doc Biboy? Diretso na po ba sila sa doktor matapos nilang gawin yung mga paglilinis, ganyan? Maganda po ba na parang preventive din na magpatingin na agad sa doktor? Oo naman. Yes, oo naman. Kasi merong incubation period din yung Leptospira species, no? Itong leptospirosis. So, kung tatanungin nyo, lumusong ako sa baha. Kailan ba yung magkakaroon na sintomas? As early as within 10 days, yung sabi kasi sa isang libro, within 10 days, lumalabas yung symptoms from the exposure na pagbabaha. Tapos meron din literature na sabi as early as 2 days to as greater as 30 days. Yun yung nagiging incubation period ng leptospirosis. Depende kasi yun sa immunity system sa kung gaano kaganda yung immune system ng yung pasyente na naapektuhan. Pero pinaka may importante nga dito is you need to talk to the doctor sa health center mo or healthcare staff. Usually sa Quezon City kasi healthcare staff natin very well trained yung mga yan to dispense medication. So alam naman nila yun. Para alam nila kung ano yung level of exposure mo, so yung risks mo. Tapos alam natin doon nila i-base kung ilang gamot yung ibibigay sa'yo. Para yan. Yun po pala yun, no? So, Doc Biboy, meron pa po ba kayong mga health tips para labanan pa ang leptospirosis na pwedeng maging biktima, bata man o matanda? Pag may sugat ka sa paa,
Tapos pag meron baha, tapan mo na yung sugat mo. Magbota ka na, tapan mo yung sugat mo, magbota ka na. Minsan nga yung iba, pinaplastic pa yung paa pag lumulungsong. Lalo na sa mga may sugat sa paa. Yun lang naman ang kailangan nyo itindihin kasi don't self-medicate. Alam niyo naman kapag baha, uso ang leptospirosis. So, huwag ka na lang muna lumusong sa baha. Kung lumusong ka man at hindi mo maiwasan, magpakonsulta ka agad para magbigyan ka ng prophylaxis. Ang ibig sabihin na prophylaxis, inunahan na natin bago pa siya manalasa para hindi po ganun. Yun ang ibig sabihin na prophylaxis. So, marami tayong binibigyan ng ganyan sa ating mga health centers dito sa Quezon City, and I believe so sa ibang LGUs din, ganun din ang ginagawa kasi isa lang yun naman yun mga DOH guidelines kasi yung mga sinusundan namin. Kaya yun lang na may mensahe ko, don't self-medicate, magtanong sa mga eksperto natin, sa healthcare workers natin. Makinig tayo sa mga payo ng mga health experts natin, especially here sa segment na to, Health Check Plus. Sasamantalahin na po namin, Doc Biboy, ang opportunity na ito para itanong din sa inyo. Ano po naman ang inyong mensahe at mga paalala sa ating mga kababayan ngayong tag-ulan? Na alam naman natin na maraming uri ng sakit ang laganap sa mga panahong ito. Siguro ganito na lang. From summer tatanong kasi tag-ulan, ang daming sakit. Usually pag tag-ulan kasi ang uso ng mga sakit kapag tag-ulan is flu, influenza-like illness, COVID-19, dengue virus, saka dengue saka leptospirosis. So, ang tanong kasi, bakit tuwing tag-ulan, lumalabas itong mga to? Or tumataas yung mga kaso ng mga to? We need to understand na from summer season na mainit ang temperatura, biglang pasok ang rainy season, biglang bagsak ang temperature. So pagpasok ng rainy season, which is yung El Nino, El Nino, from La Nina to El Nino, bumabagsak yung temperature sa weather natin, lumalamig yung panahon, nagiging damp yung weather. Mas favorable kasi siya for the virus to thrive. Ibig sabihin, favorable yung condition na yun, na damp yung weather, cold yung weather, tas damp yung humidity. Favorable yung virus na yun na mabuhay. Pangalawa, may mga studies na nagsasabi cold air decreases our mucus clearance. Ang mucus clearance natin, ibig sabihin sa ilong, sa nasal passages natin, nagpuproduce tayo ng mucus para yun yung first line natin para ma-evade natin yung mga pathogens na nabanggit ko kanina, like bacteria, virus, etc. Kapag na-expose yung ilong natin, nasal passages natin sa cold air, bumababa or nag-decrease yung mucus clearance natin. Kaya mas nagiging prone tayo to accept those pathogens. Kaya nagkakasakit tayo usually sa sakit. Then pangatlo, dahil umuulan, nagbibigay tayo ng breathing material para sa leptospirosis pag bumabaha. Para sa dengue, kapag may imba ka ng tubig. So, yun yung reason bakit sakitin ang mga Pilipino usually kapag rainy season. Pero tandaan natin na ang leptospirosis at ang dengue, kahit puso sila sa rainy season, buong year sila nananalasa. Hindi lang during rainy season. Bakit ganun? Papansin niyo, kahit dengue, meron January, nagkaka-dengue. Kasi nga, the Philippines is in the tropical zone. Kung nasa tropical zone tayo, may mga moments talaga na biglang uulan ng malakas pero wala namang bagyo dahil sa mga ICTZs. So, in short, yung mga sakit na to, hindi lang nauuso during rainy season, pero kundi nananalasa sila the whole year, kahit Christmas. So, yun lang naman, ang huling habiling ko sa lahat, pag mas mataas yung kaalaman sa health natin sa mga iba't ibang uri na sakit na to, mas maiiwasan natin ang mga komplikasyon ng mga sakit na to. Dahil tandaan nyo, mahal magkasakit. At financial burden din ang magkaroon ng mga komplikasyon sa mga sakit na to, lalo na ang pagkamatay. Kaya prevention is the best medicine for us sa public health. Sunod po tayo doon.
Mga health checkers, mag-ingat po tayo sa dengue at leptospirosis. Maraming salamat po muli, Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molano. Maraming salamat din, Teacher Elliot, sa mga tagakinig natin, taga-subaybay natin sa Health Check Plus. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo dito sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker.